Kakapasok lang na balita, nagbigay na nga ng statement ang Supreme Court hinggil sa nasabi nga pong pagkakadakip ni former President Rodrigo Roa Duterte. Naglabas ang Korte Suprema ngayong Huwebes, March 30 ng isang show cause order na nag-uubliga sa ilang matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos kung bakit hindi dapat maglabas ng writ of habeas corpus upang maibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa. Binigyan lamang ng 24 oras ang nasabi nga pong matataas na opisyal upang ipaliwanag ang kanila nga pong petisyon hinggil dito. Ang petisyon naman ng writ of habeas corpus ay inihain ng mga anak ni Pangulong Duterte na sina Davao City 1st District Rep. Paulo Duterte at ang anak nitong si Veronica Kitty Duterte na nasaksihan sana ang nasabi nga pong pag-aresto sa kanyang ama nung nakaraang March 11. Base sa kautusan ng International Criminal Court, galing sila ng Hong Kong para sa pasasalamat doon ng mga OFW. Si President Duterte ay 79 anyos na at siya ay mag-80 sa March 28. Sa ibang balita naman, fake news daw ang kumakalat na nakadetain si First Lady Lisa Marcos sa LA. Iba't ibang naging update dito. Say ng ilan, nakauwi na raw ang First Lady noong pang March 10 dahil siya ay mayroong meeting doon between March 5 kung di tayo nagkakamali to 8. At nabalita nga na pumanaw ang isa sa kanilang kasama doon, ang Ernst ng Rustans, at ito ay kanilang nai-update 7 hours ago kaya naman sila ay iniimbestigahan. Ngayon nga ay hindi pa nagpapakita ang First Lady simula nga nang maaresto si PRRD at kung salukuyan bang siya ay nasa Pilipinas na gaya ng sinasabi ng kanyang mga gabinete o ng gabinete ng administrasyon. Kung ito ba ay talagang nasa Pilipinas na o totoo bang ito ay nakadetain sa Amerika. Sa naging say ng isang netizen, niya, huwag kayong mag-alala sa dami ng sinasabi ng administrasyon ninyo, ni isa walang totoo, hahaha. Kayo-kayo na lang din ang nagloloko sa sarili nyo, huwag nyo nang idamay ang taong bayan. Number 1, hindi daw suportado ang impeachment ni VP Sara, okay fine. 2, may red notice daw ang Interpol kaya binigay si FERD sa ICC, okay ra, hahaha, sumunod na lang daw sa protocol, eklabu. 3, buhay pa daw si Aling Liza or Liza at di daw nakadetain sa US, okay na, hahaha. Linlangin nyo pa kami media, truth will always prevail, karma will always get you one day. Basta ang alam ko, takot lang siyang makaupo ang Duterte ulit kaya nilinis niya nilimas ang pondo ng bayan para mabayaran ang dapat bayaran. Walay budget yarn. We're being robbed in the cold daylight with all this false news and statement and lies. Magkakaalaman tayo sa susunod na eleksyon sa ginawang panluloko sa taong bayan. May kalalagyan kayo, wait lang. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.